Magandang babae. Sinasabi ko, hindi ako ang gumawa. Naniniwala ka ba? Alam mo ba ang huli? Ang taong nangasal sa akin. Ano ang nangyari sa kanya? Hindi talaga kita sinaktan. Kanina may dalawa. Hindi talaga ako ang pumatay. Naghahanap ng gulo. Sapat na yan sa'yo. Kung ganyan ka, papatulan kita. Gago, pakawalan mo. Magaling ang galaw. Pero, nakilala mo ako. Bitiwan mo. Pag hindi ka gumalaw, bibitawan ko. Ang binata ay biglang tumayo. Ang babae ay biglang nagtapon ng maraming bagay sa kanya. Kahit magaling ang binata, hindi niya kayang pigilan ang mga ito. Agad niyang naramdaman ng sobrang init. Tuyo ang bibig at lalamunan. Sa kalituhan, ang binata ay sumakay sa maling sasakyan. Sa tamang panahon, ang CEO ng kumpanya ay pinahiya. Kahit hindi malinaw ang kanyang isip, sumakay siya sa sasakyan. Sa ganitong paraan, sa di inaasahang pagkakataon, nagtulungan silang dalawa. Kinabukasan ng umaga, habang tulog pa ang CEO, tahimik na umalis. Paggising, siya ay nagulat at galit, ngunit hindi niya alam na ang lalaki ay hindi ordinaryong tao. Siya ay isang sundalo sa Beijing. Kamakailan lang nagbalik mula sa pagretiro ang general ng Beijing. Binigyan siya ni Po ng isang genteng villa at isang. Binigyan ni Po si Liang Hua ng isang. Nasa Xuanwang. Sumunod ang lalaki sa address at nakarating sa Yunding Villa. Habang tinitingnan ng magarbong dekorasyon sa loob ng villa, isang babaeng di kilala na nakabalot sa tuwalya ang lumabas. Pareho silang nagulat. Ikaw, salot ka, papatayin kita. Ikaw, maghintay ka. Salot, sa liwanag ng araw, paano ka naman naglakas loob pumasok sa bahay ko? Tumawag na ako ng tao, huwag ka nang kumilos. Bahay mo? Oo, sigurado ka. Walang kwenta. Genteng Villa number 1 ito, diba? Oo. Ting, kayo na. Mas napakan mo, diba? Marami ka ng karanasan. Marami ka nang nagawa tungkol dito, diba? Kaya tama. Ang lalaki ay nagpakita ng titulo ng pag-aari upang makaiwas sa suspetsa ng salot. Agad niyang ipinakita ang titulo ng pag-aari sa babae. Ang sexy ng suot, kahit walang laman ng bahay na ito, pampublikong kagubatan, wala kang pakialam. Dapat mo rin siyang imbitahin papasok, pampublikong kagubatan. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan kami sa mga umupa, iyong bilya na ito. Sa ganitong oras, kasama ng iyong roommate, pumasok ang mga pulis. Handa ng turuan ng lalaking walang kwenta. Ang babae ay agad na hamarang. Ipinapahayag na ito ay isang pagkakamali lamang. At tiningnan din ng property manager ang titulo ng ari-arian. Kinumpirma na ang mansion ay pag-aari ng binata. Sa katunayan, ang mansion ay ilang taon nang walang nakatira. Ang pamamahala ng ari-arian ay hindi nakipag-ugnayan sa may-ari, at nagpaparenta ng mansion ng lihim. Ginamit upang bawasan ang bayad sa property management ng ilang taon. Mr. Lin, kasalukuyang kasama namin ang mga umuupa, at mayroon ding pinirmahang kontrata. Show, tingnan natin kung pwedeng ma-extend. Ang matandang ito, palaging nawawala. Normal lang kung hindi mo ako makontak. Wala akong problema, pero kailangan kong maglaan ng isang kwarto para sa akin. Huwag kang mag-alala, Miss Blue. Sa ngayon, ang kontrata natin sa bahay. Ito ay legal at sumusunod. Ipinahayag din ni Jillian ang kanyang posisyon. Kaya ang mga susunod na pangyayari, pribadong resolusyon. Hindi muna tayo magulo. Ching-ching. Ang bahay na ito ay inuupahan ni Sister Tingzu. Kasama naming 4 na magkakapatid. Pero ngayon si Tingzu, nakaranas ng malaking problema. Huwag na muna nating guluhin siya. Kung hindi, tanong ni Sister si Cheng. Sa totoo lang kami 4. Siya ang palaging namumuno. Hindi tulad ng hindi mo kilala si Sister si Cheng. Hindi siya magiliw sa mga lalaki. Kung ganun, magpatuloy na lang tayo sa pag-uupa dito. Malapit din dito ang hospital na pinagtatrabahuan mo. Sa lugar ng nanay ko. Si Mr. Lin, tama ba? Ang pangkalahatang sitwasyon. Naiintindihan na namin ang lahat, dahil kayo ang may-ari ng bahay. Ang mga pagkakamali sa nakaraan, ituring na lang nating hindi nangyari. Tungkol naman sa kalagayan ng bahay na ito, sigurado akong narinig ninyo kanina. Plano naming magpatuloy sa pag-uupa, kaya ang ibig sabihin ninyo ay 4 na babae ang titira dito. At may isa pang babae na paminsan-minsan lang dito. Pero hindi siya palaging bumabalik. Minsan nandito, minsan wala, minsan sanan pa nga. Pumapasok at lumalabas sa bintana. Tanghali. Si Tingzu ay isang sikat na artista ngayon. May konting problema. HMP. Nakuha ko. Dito kayo nakatira.
Pwede rin, pero may dalawang kondisyon. Anong sabi mo? Una, huwag masyadong revealing ang suot sa kwarto. Dahil lalaki rin naman ako. Kung sakaling mangyari, hindi ako mananagot. Bawal magdala ng boyfriend dito, para maiwasan sa loob ng kwartong ito. Maingay at magulo. HMP, huwag kang mag-alala. Lahat kami single. Tapos na ang kondisyon mo. Mayroon din kaming kondisyon. Pwede. Anong sabi mo? Hindi pinapayagan ng walang pahintulot namin. Bago pumasok sa kwarto namin, kailangan kumatok, at pagkatapos ng alas 8 ng gabi. Hindi kita papayagan. Ano man ang dahilan, bawal pumasok sa kwarto namin. Walang problema. May isa pang kahilingan. Iyon nga. Pwedeng bawasan ang upa. Hindi. Wow, kami ang mga magagandang kasama mo sa pagrerenta. Hindi basta-basta makakahanap ng katulad namin. Hindi na natin pag-uusapan yan. Si Tingting ay isang sikat na artista ngayon. Si Sister Cheng ay isang sikat na bulaklak sa studio ng Sanda. Tungkol sa misteryosong babae. Ang katawan ay napaka-sexing. Kung ganoon nga ang sabi. Kailangan nyo nang magtaas ng upa. Bakit? Sa huli, kayo ilang mga babae na uhaw na uhaw. Paano kung mangyari ito sa akin? Isang binata na lumaki sa loob ng bahay. Dito ako dati nakatira. Ano ang gagawin? Sabik. Masamang intensyon. Sino ang makakapagsabi? Sa labas kasama ang mga lalaking mayayaman. Nagtrabaho ng 4 na taon. Pagbalik dito, kasama ang 5 babae sa isang bubong. Li Yushen, edad na 48 taon. Nasa gitnang yugto ng kanser sa baga. Ito ay may-ari ng bahay. Dito ako dati nakatira. Bagong linis ang gamit. Mayroong bagay na nakalimutan. Pwede ko bang kunin ito? Ito. Salamat. Mukhang, yung babaeng nasa medical record kanina lang. Marahil ay siya nga, nanay ni Chen Beiyao. Kanina, hiningi niya na bawasan ko ang upa. Hindi ako pumayag. Hindi ba't medyo mapangapi na? Sige na nga, ano ba ang pakialam ko? Chen Beiyao, 2,000 na manonood online. Walang regalo na ibinigay. Paumanhin tungkol doon. Ako ay isang guro ng yoga lamang. Hindi ako sumasayaw ng anumang hindi angkop. Talagang nakakahiya. Upang makuha ang iyong puso. Pero, ang pagiging mahinhin bilang isang host, nakakapagtaka lang kapag may nagbigay ng regalo. Sayang naman ang ganda ng design, pero boring. Salamat sa regalo na ibinigay ng kapatid na ito. Malinaw na langit. Pagkatapos mong magbigay ng regalo, mag-offline na. Wala man lang natirang salita. Oo, nag-private message ako sa kanya. Hindi na niya ako sinagot. Pero hindi man lang nagtanong ng kahit ano. Natuklasan ko ang isang maliit na lihim. Anong lihim yun? Iyon nga, bagong rehistradong user siya. Sa ngayon, ang aking fansign lang ang meron ako. Ito ay nagpapakita. Siya ay ngayon ay nagmamahal lamang sa akin. Gumastos ng ilang daang libo upang makuha ang iyong puso. Hindi ba't lagi kang nagmamalaki? Ang paibig ba ay walang halaga? Lu Chingching, ito ay hindi isang bagay ng kung magkano ang pera. Ibinigay sa akin ng iba ang mga regalo. Maraming regalo, pero hindi man lang nagtanong ng kahit isa. Ito ay nagpapakita. Ang kanyang antas ay mas mataas kaysa sa ibang lalaki. Oo. Lahat ng sinasabi mo. Sa totoo lang, lubos akong nagpapasalamat sa kanya. Sa bandang huli, ang gasto sa operasyon ng aking ina,
Sapat na ang pera para sa operasyon. Clear. Kaya ang nanay ko. Kaya ngayon. Huwag, Ginoong Zhang. Ngayon ay umaga. Pinili mong bumalik. Okay. Konting salita na lang. Ting Zhu, nasaan ka? Yun lang. Hindi na kita kakausapin. Suntukin siya hanggang lumitaw. Kaya ngayon. Hoy, nagkamali ka ba? Ngayon ay umaga. Sino ka? Nasaan si Shen Qingzu? Konting salita na lang. Dapat nilang parehong kilala. Tiyo at Tia. Ching, Bei Yao. Ito ang si Zhang Jia Dashao. Zhang Tianjin. Konting salita na lang. Ngayon ay umaga. Si Qingzu ay wala rito. Pumunta ka kay Qingkong. Kailangan kong mag-live agad. Kaya ngayon, suntukin mo siya hanggang lumitaw. Nandyan ka ba? Tinanong ko kung nandyan ka. Ting Zhu, nasaan ka? Kung may mali, bumalik ka agad at makinig kay Zhu. Nanay at tatay. Pinili mong bumalik. Kaya ang nanay ko, what's going on? Huwag, Zhang Xiaoye. Mag-usap tayo ng maayos. Magwala. Sabihin mo ng maayos. Hindi ganyan ang nangyari. Kaya ngayon, sasabihin ko sa inyo. Mag-uusap tayo ng maayos. Bakit ako magpapaliwanag sa kanya? Nagpapanggap na mataas ang lipad sa harap ko. Pag-ikot ng ulo, agad sumama sa ibang lalaki. Nagkasama na agad. Ikaw ay talagang naglaho na ngayon. Hindi lang ang iyong kinabukasan ang nasira. Magpaliwanag ka ng maayos kay Zhang Xiao. Hindi ganyan ang totoong pangyayari. Tama ba? Paliwanag. Bakit ako magpapaliwanag sa kanya? Ano ba ang koneksyon niya sa akin? Walang paliwanag. Shen Qingzu, ikaw ay talagang naglaho na ngayon. Hindi lang ang iyong kinabukasan ang nasira. Kumpanya ng mga produkto na iyong iniendorso. Sila ay nag-aangkin ng kabayaran mula sa iyo. Nagdulot ng pinsala sa pamilya ni Shen. Nahaharap sa napakalaking bayad pinsala. Ikaw ay isang walang hiya. Hindi mo pa rin alam kung ano ang dapat mong gawin. Ano ba ang dapat mong gawin? Sinasabi ko sa'yo, lumuhod ka at magmakaawa sa akin ngayon. Pero, pagkatapos, magtanggol ka ng iyong damit ng maayos. Alagaan mo ako ng maayos. Siguro Ben Fresh Film at Television. Kapag naging maganda ang iyong pakaramdam, maaari kang makatulong sa pelikula. Maaari mo pa ring iligtas ang pelikula. Si Zhang Dashao Zedge ay makakatulong sa pelikula. Ako ay nabagsakan at nasira ang pelikula. Marahil hindi mo kailangang mag-alala. Paano? Kapag artista, hindi na pwedeng magkaroon ng love life. Pwede na bang magkaroon ng relasyon? Hindi ko mahanap ng boyfriend. Sabi mo ba na siya ang boyfriend mo? Tigilan mo nga yung kabobohan mo. Kung may boyfriend ka talaga, paano naman ako hindi makakakilala? Pagkatapos ay makikita kita. Hindi ba siya yung babae kahapon? Grabe, dumating na nga rito.